Kaya pa ba? Saan? Yung hagisan mo. Hindi ko nakita. Hindi ko lang nakakita. Ayun o, nakaguli na. Baba mo, baba mo, baba mo. Uy, ano yun? Uy, karpa. Karpa ba yan? Malakas siya yun. Salang po natin. Yan. Yan, tingnan po natin. Nakulo-kulo na. Nangangamoy na pati. Aba, grabe pala ito. Nagnakaw daw ako ng content. Kung ako daw ba yun, yung nagnakaw ng content. Dami message, comment. Sa message marami. Nag-message yung iba. Sabi, tingnan ko naman yung mga videos mo. Wala ka naman ninakaw lahat sa'yo. Hindi pa ako tinutukoy na nagnakaw. Nagnakaw ng mga content. Saka hindi ko gagawin yung pagnanakaw na yun. So, dahil pong content dito sa Taiwan. Tilapia. So, maggala ka lang dyan. Puro kamatis. Tawag po sa mga ganun, diversional tactic. O diversional technique para magalit po kayo sa isang tao. Kahit hindi naman po yung tao yun na gumagawa ng masama. Kung lalasunin ang inyong isip, papasamain din kayo katulad ng kasamaan na gusto niya para magalit kayo sa isang tao. Yun yung ibig sabihin ng diversional tactic. Kung ito yung isang tao, kapangalan niya ganyan, so galit sa isang tao, gagamitin isang tao para magalit kayo sa ano. Ayun. Kaya wag po kayo agad maniniwala o kaya maging wais po talaga kayo agad sa mga vlogger. Kasi marami pong technique o tactic ang vlogger para makatch yung inyong attention. Na pwedeng mapasama yung isang tao dahil lang sa isang title o sa thumbnail. Pero hindi naman pala siya yun. Woo! Palang araw po sa inyo lahat. Good morning. Nandito kami sa puno ng Balite. Ano? Kasama natin sila kay Ethan. Pag-fishing kami, may dala kaming bagong lambat. Ito na po yung lambat nating ikalawa. Kasi nung nakaraang video natin, nasira yung ating lambat na sumabit. Kaya ginamit na namin yung isang lambat na panghuli. Ayan, fishing po kami. Sobrang lamig po ng panahon ngayon. Grabing lamig. Iba po yung lamig talaga. Parang hindi ko alam kung natutunaw na yung yelo. Ayan, saka walang araw ngayon. Yung hangin ang nakalamig talaga. Ayan, lamig po ng panahon. Kaya petroleum tayo. Dala tayo petroleum jelly. Gagamitan mo sa petroleum eh. Kasi lumabas kami, biglang lumamig. Grabing lamig yan. 8 by 37 mm. Hira yung ito lambat. Saka lang, pag sumabi talaga sa sobrang lalim, yun lang yung kalaban. Iwanan natin ito. Ganun sige, muna dyan no? Para hindi mahangin. Ayan o. Fishing kami dito sa banda rito kahit malamig. Lamig. Mamumuti pa. Yan, thank you Ma'am Aida. Ito yung kasamahan sa padala ni Ma'am Aida. Yan yung pangalawang namin lambat na binili. At yung unang lambat pa Talaga sumabit sa malalim. Sumabit, Pero kung hindi malalim. yun ganun ka dilim, ano ko pa yun, sisiring ko pa yun. Pero yan pa isa pang lambat pa naman eh na? Ganun ka rin, no? Yan, sobrang lamig. Pero sabi nila ang isda nasa gitna. Gigitnain natin. So, madulas pa. Dulas-dulas yan Wala no? pang gaspang. Magiging ano na lang yan, magiging buhaghag na lang siguro pag ilang gamit na. Ayan no. Biglayin natin yung isda rito. Dala natin kaitan yung bagdi. Madulas yan. Wala isda. Doon sa may bato-bato eh. Doon sila sa mas malalim kunti. Kaya pa ba? Saan? Yung hagisan mo. Hindi ko nakita. Hindi ko lang nakakita. Ayun o, nakaguli na. Baba mo, baba mo, baba mo. Dulas na. Putik. Kaya madali na, dulas ka na dyan. Nahuli ba? Ayan o. Tingnan natin kung nahuli niya yung karpa na sinasabi niya. Sila po yung nakakita eh. Hindi po natin nakita eh. Oh, ang dulas pala. Nahuli. Ayaw ka basa ka rin yan. Kahit malaki yung ano mo, bota mo. Ayun o, nakawala na isa dito eh. Hindi na mayroon pa kang karpat. Nakasisi. Maganda ba? Hindi pa rin. May tilapia pa rin. Wala yung karpat. Hindi talaga para sa yan bro. Ayan o, laki yung ano, bakal ba yan? Ayan o. Huli, tilapia. Nasaklo ba yung karpa kaso nakasugod sa ilalim? Kautak pala yung karpa no.
Buti, lambat. Saan ba yung araw? Ba't madilim Walang eh? araw. Saan naman araw eh? Madilim po yung camera at walang araw. Malaki rin yung bilog. Kala natin maliit. Yung itiman. At yung mga tulog doon nakatent pa. Ay, tulog-tulog. Lamig dyan sa ilalim ng tulay. Yung mga Pilipino po, malalayo pa yan. Kaya nga. Nagtitin sila dito para makapangisda. Yan no, sarap po. Yung kulay niya, dilaw-dilaw. Mga sinangan ng tilapia na huli mo bro. Wala yung antik. Lapit na po ang Chinese New Year po dito. Malapit na rin ng February 14, sinabay pa sa Chinese New Year, no? Oo. Kaya ang daming mga puki eh. Isang ano mo doon sa FB mo. Yung isang commenter doon. Yung itan eh. Yun po yung yung chocolate na may tasa. Puki, taki. Poki ang Yung puki, ano ang din bakasan eh. nila dito puki. Poki. Mga Chinese. Maraming hindi lang Poki yun. May ano pa, MMM ba yan? Baywaso rin. Oo. Meron ding yung sticker. Pag bumili ka ng 3 pirasong maliliit, may pre na unan. Yun. 500 data yun? Hindi. 200 plus. 45 yung unan. Yung Tapos ano? yung ganyan na tatlo sa Pambili Mart. Ah. Try natin mamaya. Pambili Mart? Yakap-yakap natin. At meron pa sa Carrefour. Ang dami ngayon sa Carrefour din. May pro mga mugs. Bags, yung mga paregalo kasi sa February 14. Valentine's. Nakita ko, binisita ko yung mga sa atin na Carrefour. Ang daming mga ano, yung dating mga binibili ko sa Fix Mart na chocolate. May chocolate rin sila doon eh, pero ang mahal. Marami silang mga na pala pag pag bagong open, daming mga daming mga binibintang mura. Yung Family Mart dito sa atin, may bagong bukas, napasyalan mo na. Yung nga pinuntahan ko, doon ako nagpadala nun. Maraming promo. Ang dami, kaso lang gabing-gabi na eh. Parang may mga banner sila ng mga hindi ko mabasa, parang mga promo. Mga promo eh, dahil pupunta rin. Nung sinabi kong nagpadala ako, kasi 7-Eleven talagang dinadagsak ng mga tao nun. Kaya sabi ko doon, try ko nga doon sa bagong Family Mart. Ayun, pumunta ako doon. Ang daming mga promo doon. Diyan. Dandahin mo lang. Ito po dinadaanan po namin, no? Malalim po siya. Walang sabit dyan. Pag-fishing, hindi ko lang alam kasi matagal na yung panahon. Pag-fishing tayo dito. Yan. Chayo! Wala no, hindi na ako linayuan. Baka maano po siya. Di lumubog. O yun o. Palabugin mo dito para may mahuli. Natakot ka na eh. Tatlo. Pero kahit paano, may huli pa rin. Saan ba? Saan mo dyan? Makatakas dyan. Uy. Takas ko siya. Ayan no. Magkakasize po yung nahuli niya. Yung nahuli mong tatlo, ganun din. Magkakapamilya siguro niyan. Malalaki na rin Malalaki. Iikot-ikot lang eh. Malalim ba yung bulsa niya? Malalim, parang gano'n din sa isa. Ganda talaga itong lambat. Kaso lang wala nang stock doon eh. Nakuha natin yung line, no? Oo. Pero bibili yun kasi nagtanong nila sila dati doon. Yan, habisan mo siya. Malalim ba yan? Bumaba na yung tubig, nakikita na yung mga bato Pag eh. sumabi talagang grabe, nginig ang itlog natin yan. Talaga. Kasi Orong. simula pa lang yan. Yung itlog mong kasing laki ng magiging Maliit na quail na. Maliit na nga, magiging itlog butiki pa. Itlog butiki. Grabe na yan. Alam mo yan? Pero kasi candy sa atin dati, di ba? Kending hubo, kending butiki. Wala sa inyo yun. Yung candy na walang bahayan. Gamot yun eh. Tapos Hindi yung ko alam kending eh. butiki. Nagbili lang yung mga parang bubble gum na kinding bilog-bilog na ibang kulay. Hindi ko alam yun. Yung mga bilog-bilog na iba-iba kulay. Oo. Bilog butiki ang tawag natin. Ah, Dito. ayan, nagis ko bro. Ako. Kasan konti. O yan no. Yan. Hindi na. Na, Nagising na. Gising. Yung isa. yung tatay yun. Okay. Sumabit. Uy, ano yun? Uy, karpa. Sabi ba yan?
Malakas siya eh. Baka sumabit lang sa bato, hilahin mo no. Nakakawatan. Ano ba tayo? Pagpinat. Tuwa mo yung bag mo. Hilahin mo muna yung isa, baka pwede pa. Yung sa gilid-gilid lang. Wala yung karpa eh. Yun lang. Oh, nagwawala no. O doon lang baka, may ibang karpa na huli eh. Baka sumabit lang sa sa bato yung mga huli, kaya nakasabit. May ganyan eh. Yan na, doon. Sa kunin ko na. Wala pa. Sayang yan eh. O na ano lang ata, may nahuli, kaya siyang gumagala oh. Doon. Baka na naman yun. Nami pa doon. Wow, grabe po yung huli niyo. Ano lang dyan? Nahilang mo na? Ay, natin eh. Napakamutan dito. Ito ka. Kasi baka bumagsak na lahat yun. Ano dito? Yun mo nga. Malamig. Yo. Kalimata. Hindi. Lamig. Basa na yung itlog mo. Kasama yung ano mo. Murong. Tumurong mo. Ano nyo? Yung uod mo lumit na naman. Malalim yung halya. Yan no, Loeg. Ayan eh. Dahan-dahan lang. Baka matangay ka dyan. Oh, sabi ko huli lang eh. Dama. Ano sabi? Sagitas ko. Sabi ko. Isda lang yun. Binasa ka tuloy. Sumilit sa pangalapagitan. Sa nilabasan yung box mo. Yun. Yan natin. Ayan no, nahuli niyo bro. Oh, yan. Wala na yung karpa, nakatakas na. Takas no. Mailap siya eh. Ikaw naman ang mahulog dyan. Bigla-bigla no, napakan ko pa yung tali. Ano, karpa? Takas. Dalawa yung karpa eh, yung goldfish ay ano siya. Ang golden carp? O golden carp at saka yung silver carp. Ingat lang dito pagtanggal kasi ano, ingat. Saan ka na? Bang malalaki rin? Ganda dito eh. Maglabog muna tuloy yung mga isda dyan. Gising na. Nagpapalamig. Nagkakapi pa sila eh. Kakapi pa lang eh. Malaki oh. Grabing isda yan. Pangalawang hagis pa lang eh. Maganda nga yung ano dito eh. Maganda yung isda dito. Tignan niyo po siya. Kaka-size. Ilang pa rin mo nahuli. Kaya yung suwasabi. Mabato pala rin ito. Katama rin ka ng ano, maghagis. Ano ito? Lipat tayo. Di. Pag doon na, siguro wala na. Mas mababaw na ito doon ah. Wala na. Parang ati yung ilong ko ah. Parang papasok yata yung safety sa akin. Sobrang lang eh. Kasi, ano, Kala ko iba yung tutulo eh. ayan, kulay green naman ito. Ito mo na agad. Ang lamig. Ano yung ano? Anong rate mo dyan sa tubig na inapakan mo kanina? Nasa ano yung degrees niya? Ano siya? 9 degrees. 9 degrees o 8 degrees. Grabe no. Mas malamig pa yan kaysa sa rep. Sa kwarto din na rin. Sa kwarto mo rin oh. Hindi siya masyadong malamig pero malamig naman talaga. Tingnan niyo po yung panahon no. Yung mga aeroplano hindi po makikita ang dumadaan kasi makulimlim po siya dahil po sa fog. Ayun, kasi sa atin kung naihawak tayo ng timba, kailangan po natin dumaan dito sa mas maayos para di po tayo madulas. Gagala-gala kami sa Chinese New Year. Natan. Na Naglag. madulas to. Dulas. Pero pag ano, ilang gamit na yan, ano na siya? Hindi na siya madulas. Tingnan mo. Mababaw lang dyan oh. Babaw yan. Oo. Para siyang ano,
Parang naipon na dahon. Doon, yun, hagis. Huli mo na yan. Madami. Kaya po talaga ang buhay. Kung sabi kang ginagawa ko. Pag hinila naman to ay wala, masisira po yung lambat. Maraming huli. Marami. Marami talagang mahuli dito. Mas marami dati. Ang lalaki pa. Mga dambuhala talaga. Pero ang dami pa rin, oh. Sumabit pa yan. Kaya pa ba? Ang dami din, oh. Grabe yung huli yan. Lulutang na yun. Grabe huli yan. Paldo. Oo, grabe. Grabe, lalo ko di sumabit. Wala ko yung jaguar dito eh. Saan ka magano? Dito, oh. Kaya mo, baka mabigat. Diyan, oh, pwede dyan. Marami, no? Oo, pwede. Ang dami. Tingnan niyo po, ang kalat. Grabe isda yan. Ganda ng ating lampas. Ang lalaki. Kala mo sabit, isda pala. Dapat itong kalatan. Talagang kailangan lusongin. Malalim yan. Bro, ang lalaki. Hindi nakita yung mga aeroplano yan. Aeroplano na. Ibig sabihin, malapit na yung February 14. Umuwi Kala ko. na sa pamilya. Kala ko malapit na ang bakasyon mo. Ano bang bucket list mo, bro, pag magbabakasyon ka? Saan ba ang pupuntahan mo? Mag-stay ka ba sa bahay nyo? May mga bucket list ka bang pupuntahan? Mga beach? Parang or marami ano? akong gustong punta ko lang Pamilya. Quezon Province, sa mga dagat. Sa mga probinsya namin. Marami na din siguro. Ilang taon ka na ba ka nakauwi dun sa inyo? Probinsya naman. Oo. Na. Para mga 5 taon na. 5 taon. Sa 5 taon yan, marami na rin nagbago. Marami na rin napatayo ng mga magagandang bahay. Kaya sa akin nga, muwi ako 6 years. Grabe, dating palayan. Ngayon ay naging bahay na, pinagbibinta na kasi nga ang palay ay luging-lugi sila. Kaya ang ginawa nilang mga farmers ay bininta nila ng subdivision. Hindi ka na masyadong kilala doon. Yung mga Wala kabataan na, dati, mga may mga kabataan asawa na eh. yun. Mga maliliit pa lang dati nung ano ko, pero di ko na mukhang kaninong anak to, kaninong anak yan. Grabe, no? Pati nga yung pamangkin ko dati mga maliliit. Ngayon ay mga dalaga na. Talaga na. Mga bata dati, may mga kalong na bata na. Ngayon, Punta ko sa amin dati, ang kilala ko lang yung mga classmate ko, saka yung mga kapakapatid ng classmate ko. Ibang mga dami na pati dayo, yung mga galing sa ibang lugar. ay yung mga nanirahan na. Marami, mga galing pang Visayas, Mindanao, halo-halo na. Galing din sa inyo, no? Ang dami, iba-iba na ang mga mukha eh. Tapos may mga motor na rin yung kanilang mga bahay. Dati mga bahay, mga bubong ay anahaw. Ano, sa amin Niyog. sa amin naman yung bubong dati yung kugon, ay ano ba yan? ganun, Yung talahib. Ganun. parang talahib na parang ano siya? Yung Kugon lang, basta kugon ba yun? mahabang ganito. Oo, ganun yung bahay dati, ang lamig noon sa bahay. Galing yung namin eh, dati nung bahay namin nung nakagisnan ko ng bata ako. Kahit tag-init, sarap pagtambay doon. Oo, pero nung ngayon, nung umuwi ako, wala na akong makitang ganun. Portimento na. Puro simento at saka nakayero na. After 6 years nun. Lalo ngayon, kadal mo lang, ay kababakasyon mo pala nakaraan. Ganun, nagbabago talaga. Palit na ng palit. Alam mo yung yung area namin dating ang daming mga nakatirang, ay konti pa lang yung mga tao, mga bahay, pero ngayon ay digit-digit na. Digit-digit na yung mga bahay. Parang yung bahay ng magulang nila, idinikit na lang sa bahay nila. Ganun na ngayon eh. Kasi kulang na sa espasyo. Padami kasi ng padami yung mga tao ngayon. Oh, dati yung harapan, ayun, may mga anak sa anak-anak na yun. Dami na ngayon eh. Tapos sa bahay mo, pag hindi mo na tatayuan ng ng bahay, tapos matagal na parang dinadamo ng konti, tatayuan na yun ng iba. Katulad yung bahay na tinayuan ko. Oo. Tinayuan ko yung biglaan, may nagmamay-ari na ng iba eh. Ganun talaga eh. Mga ganun na eh. Tapos Makakaaway ka lang. Tapos
pag inano mo naman sila, pinatira mo naman, ay pinaano mo siya, pinagawan mo kahit kubo-kubo lang, time na sila na yung mas matapang sa'yo. Ano, nadaliman yung ano natin. Pisnit. Ito, may gontis ako dito. Saan? Para, Dito. Nadaliman po yung pisnit. Ito yung huli natin. yan o, gontis mo. Para hindi masakit sa kamay. Grabe dami. Mga dad. Kita ano? Ayan no. Dami ta no? Pwede na yan. Paldo na naman tayo. Paldo Ako po na siya. isa. Paldo tayo. Dito po tayo sa malaking bato. Ayan no. Wow. Silid na po natin. Timba. Parang mabila. Marami na bago no. Dami bago sa atin. Mga makakaaway mo yung iba. Minsan yung mga hindi nakikilala sa'yo. Ano, kala taga ibang dayo kayo pero bilang anak. Dati nga ako eh. Nung ano, nandun pa ako, sabi nilang hindi daw ako taga nun. Kasi di daw ako nakikita, di kasi ako pala lalabas dati. Lumalabas naman ako. Hindi naman doon lang na ikot-ikot lang sa baryo. Nagtanong sila kung ano yung kasama ni nanay dati. Kanino anak yan? Sabi niya. Anak ko yan, sabi niya. Hindi nyo kilala. Di kasi siya hindi ko siya nakikita lumalabas. Kasi mga kabataan dati, lumalabas sila, pumunta sa mga mga batang nag-iinuman. Dati ang sungit-sungit ni nanay eh. Ikaw parang Pati tatay, iniingatan nanay mo. Kami lahat, iniingatan lahat. Grabe dati, hindi ka talagang laki ng niya pag yung mga barkada ko. Sabi niya kahit di pa ako tulog, naka-bis na ako. Sabi niya, tulog na. Kasi yayain daw ako birthday, sabi niya gano'n. Ayaw niya eh. Alam mo nagawa. Pag-message na lang. Ako naman talaga alam nung tatay nanay ko na madami akong kaibigan talaga. Napunta doon, minsan 8. Hindi na yung makakatanggi, hira. Ayayin ako sa kabilang barangay. Doon? Oh, pagsayawan. Tapos kahit yung nag-aaral ako sa kabilang lugar, sa Infanta, Tawid Dagat. Nagsasama ako ng mga kaibigan ko doon, mga galing ng ibang lugar, kabilang bayan pa, kabilang Tawid Dagat pa. Tapos minsan, doon na nakapangasawa yung mga kaibigan ko. Yung mga yung mga kaibigan kong klase ko dati ng elementary, napakilala ko sa mga taga Infanta, nakapangasawa nila. Ay, ganoon din yung sa akin kasi madami akong kaibigan talaga na yung nakakapunta sa bahay, talagang doon na minsan tutulog. Buti ganun. Sa akin, baliktad eh. Alam mo, pag school, doon naman kami doon naman ako bumabawi. Siyempre, Blackpool. Nandun kami sa uwi na lang kami ng umaga na. Pag Sabado na, ganun. Sarap balikan nung kabataan. Kabataan, no? Ayun, ito po yung huli. Kwentuhan lang kami, pero tatlo hagis mo. Grabe ang huli. Grabe yung huli niya, grabe. Nakanag po siya ngayon. Dalawang timba na yan. Uwi na po kami para madala na po ito. Sige po. Hello. Yeah. Dito na po ako sa bahay ngayon at magluluto na tayo ng siyempre tilapia. Yan. Gutom na tayo at dito na tayo nagluto kasi sobrang lamig sa labas. Grabe ang ngayon ilan? Ay, 9 degrees. Malamig po. Parang matutunaw na yata yung yelo. At ang sangkap po natin ngayon tilapia. Yan, tas talong. Ang talong po rito parang sitaw. May klipa to. Oh, haba oh. Ang mga talong dito, pahaba siya. Na parang sitaw talaga. Parang dinugsungan nila ng sitaw. Ito, hugas na to. So, meron po tayo dyan sibuyas, luya, bawang, tas kalamansi. Ito mga sangkap natin. May oil, suka, asin, paminta, sili. Siyempre, alam na pag may suka. Pero gagamitan natin ng kalamansi. Pwede po yan. Magpaksiw tayo. Yan, abangan nyo po yung luto natin kung anong ating luto. Iwa tayo ng sibuyas. Kami po yung sobrang busy ngayon. Pasensya na po kasi kung hindi ako makapag-reply ng mahaba at hindi ko ma-reply yung iba. Kasi sobrang busy po namin talaga trabaho ngayon. Kasi yung trabaho namin, inuubos yung mga product. Kasi magbabakasyon na po. Malapit na Chinese New Year. Ilang araw na lang. At ubusin namin yung aming materials. Tapos maglilinis kami ng makina. Tapos yun, kakain na kami sa Sugo Hotel. Yung Sugo po na malaking kainan. Pinakang Uwiya po. Puso po rito yung Uwiya. Yung tinatawag na year-end
party ba yun? Year-end party. May mga raffle. Makakakuha sila ng milyon. Iba nakakuha ng kotse. Yun yung malaking kumpanya. Pero sa amin yung kumpanya namin, kain. Tapos yun, may may pulang sobre. Pero yung malaking kumpanya talaga, yan katulad din na Body, yan Mr. Mark. Yan yung malaki ang mga papremyo nila. May mga raffle yan mga yan. Tapos may mga bonus. Mga pulang sobre. Umuulan. Binis to, no? Pero totoo po yan. Ganun po ang Chinese New Year dito. Yan, hiwa na natin to. Tapos hiwa tayo ng kalamansi. Ito pong kalamansi ay galing po sa employer namin, yung kalaman niya. Yan po, kalamansi. Kung tawag ng iba. Tawag yata ng iba ay, lime. Dito muna, para matanggal yung buto. Bango. Ito yung nakapagpuputi sa akin dati kahit nasa probinsya ako. Yan. Every other day, try nyo maligo na may lemon. Parang Lunes, ligo kayo. Tapos sunod nun, Huwebes. Papaksiw tayo ng kalamansi. Pwedeng kalamansi, pwedeng suka. Pero sa probinsya namin, pag walang kalamansi, pag walang suka, kalamansi. Hiwa tayo ng talong. Ito, bukod na natin to. So, nahugasan na to kanina to. Kaya nakabukod na. So, sa paksiw, ganyan lang natin. Yan. Daming putol. Yan. Okay na to. Hindi, joke lang. Ninipis kasi yan. Yung isa, tutorta ko. Ilagay na po natin yung rekadong kalahati dito sa ilalim para hindi po masunog yung ating tilapia. Kailangan kalahating luya, kalahating bawang, kalahating sibuyas. Tapos magtira tayo ng konti. Pang ibabaw yan. Sa talong, ganun din po. Kung gusto nyo ng talong. Yan. Para meron din yung ilalim, hindi puro ibabaw. Yun. Yan, pwede na po yan. Yan. Kasi ito, pang ibabaw tong iba. Tapos maghiwa tayo ng tilapia. Ang dami po nagko-comments ng about sa may issue na naman daw. Kung ako daw ba yun, yung nagnako ng content. Dami message, comment. Sa message marami. Mga viewers natin na regular viewers natin. Na mga viewers din ng mga kasamahan natin dati. So sabi nila, daw ako tinitira na naman. Nagnakaw daw ako ng content. Wala na po akong alam sa ganun kasi nakablock na po sa akin yung ibang mga toxic na tao. Nakablock na po sa aming magkakapatid. Kaya hindi po ako updated. Kayo na lang po nakapag-update sa akin. Hindi ko pa tilapia. Sa aming magkakapatid po, ilang kami 6, nakablock na po siya sa amin. At para wala na nababasa o So, at saka yung content ko naman, wala akong ninakaw na content. Baka hindi po ako yun, tinutukoy niya. Nakapangalan ko o pahaging. Yan lang. So wala pa akong ninakaw na content kasi makikita naman sa content ko yung lahat ng upload ko nandyan sa YouTube ko kahit anuhin po nyo. Tingnan nyo lahat. Sa akin lahat yan, pinagsikapan ko talaga. At isa pa, mahirap po magnakaw ng content kasi bukod sa kasalanan yan. So madali lang po yung paraan. Pabor pa sa yan, may-ari ng content eh. Kasi pag ninakaw po yung content, tulad ko, kapag ninakaw yung content ko, pwede po siyang i-report sa kinaukulan. Pero hindi po darating doon. Pwede pong i-report yan sa YouTube Studio. Napakahigpit po ni YouTube Studio. Grabe, napakahigpit ni YouTube. Kasi sa amin, meron po kaming channel, yung copyright. Kumbaga na-scan po ni YouTube yung mga nagnanakaw ng video. Makikita doon ko sa inyo nagnakaw. At makikita doon ko aling video. At doon sa video yon, may option po doon. Pwede mo siyang i-copyright claim, pwede mo siyang i-email, pwede mo siyang sumbong kay YouTube na i-copyright strike kung hindi pa rin niya dinidelete yung video. Kasi nandun po, napakahigpit po talaga ng YouTube. At ang option po ng YouTube, hindi lang basta ikaw mismo mag-report, pwede mo siyang i-report mismo ng manual na makaka-chat mo mismo yung si YouTube Studio. Napagaling tao talaga makaka-chat mo na nagtatrabaho kay YouTube. Kay YouTube Studio, mayroong question mark doon. I-click mo lang ganyan. Tapos pipila ka lang doon. Minsan, 5 ka. Madali lang. Mga 5 minutes lang. Tapos makaka-chat mo talaga yung mismong YouTube ng mga empleyado. Talagang bibigay mo yung link mo. Yung kinapi. Talagang parang tao talaga siyang kausap mo. At kagandahan nun,
pwede mo siyang i-copyright claim o pwede mong ibigay yung video tas sasahod ka na pinapanood yung habang kinuha yung video ko. So, yung video ko, hindi mamimili ako doon kung ka-copyright claim ko na pwede akong sumahod habang nasa channel ng isang taong yun yung video ko. At pwede ko yung taong yun na pwede ko rin email na ipa-delete. Tapos pag hindi niya dinilit, yun, pwede lang i-copyright strike po yun ni YouTube. Yan. Ang copyright strike, yung pong YouTube channel, po yan, ibaban na ni YouTube, kumbaga isasarado na ni YouTube. Sa ikatlong pagkakataon. Yan. Pag tatlong beses nang ginawa yun ng isang taong kumuha ng video. So, ang video ko po, hindi po ako nakakuha ng video kasi mahirap po. Ang YouTube po napakahigpit. 3 beses ka lang niyang bibigyan po ng 3 beses ka lang pong bibigyan niya ng warning. Yan. Iba pa rin yung guideline strike. Yung guideline strike, yung halimbawa nagmumura, ganyan. Yung pangit yung yung mga parang nakaka-abusive na. Yan, pwedeng i-report yun. Iba yun, guideline strike. Yung copyright strike, yun yung matindi. Isasarado talaga yung channel. 3 yun eh. Unang strike, ikalawang strike, hindi ka pwedeng makapag-upload ng 1 linggo yata. Ikatlo, pinakang-final na talagang isasarado na yung channel. Yan. Ganun lang po. So, hindi kayo pwedeng gawin lokohin lang po na ninakaw ko yung video. So, madali lang paraan yun. Ang lang yun, kontakin lang yung YouTube. Tapos sabihin doon na gano'n, ito yung link ng kinuha, ito yung link ng channel na nagkuha. Yun yung YouTube. Mismong kachat, mismong tao yung nagchat-chat. Mismong tao na YouTube yung nagchat-chat yun. Agad yun? Copyright claim. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ganun katindi ang YouTube. Pagkuha ng mga video. Pero hindi po ako yung nakuha ng video. Kasi po sa mga content creator, so original po talaga kailangan. Hindi katulad sa Facebook na matagal ma-detect. Sabi sa YouTube, matindi sa YouTube. Parang yung pinaghirapan mong ma-monetize yung channel mo. Tapos pag nagkuha ka ng video, parang sinabi mo na na ayaw mo na sa channel mo pag ganun. Kasi pwede ka talagang 100% na ma-strike o masasarado yung channel pag hindi mo sariling video. Ganun po. Hugasan ko lang po ito. Lagay na po natin sa kaldero. Unahin natin yung malaking ulo sa gitna. Yun. Pero lagyan natin ng luya dito sa ulo. Yan. Tapos ito mga hiwa-hiwa natin. Maliliit. Yun kalakaran po sa hindi po kayo maluloko. Yung madadala po kayo ng init ng ulo na mapanood yun lang ganun. Madali kayo maniniwala. So, hindi po kayo lang gusto ko imulat na yung isipan na wag po kayong padala agad sa mga vlogger na ganun. Na madali kayong mapaniwala ganyan. Kasi ngayon po madaya po ngayon social media. Minsan gagamitin nila yung mga thumbnail lang o kaya comments para malin lang po kayo. Pero hindi pala ako yung tinutukoy. Kaya ganun po yung kalakaran sa kalakaran po sa mundo po ng social media. Marami po mga taong o-impluwensyahan kayo para magalit kayo, para mapaniwala kayo. May papayo sa inyo, be wise like a serpent. At maging humble katulad ng kalapate. Maging matalino gaya ng isang serpent. Yan, lagyan natin ng kasi kaawa yung inyong emotion. Parang dinadaya yung sarili. Pag magpapaloko kayo. Kasi sa mundo ng vlogging po, may tinatawag na diversional attack. Hindi man ako tinutukoy, pero yun ang gusto niyang palabasin o pasamain. Ganun po yung mundo ng ng vlogging. Lalo ang mga taong may mga taong mapagsamantala na magaling manloko. Ganun po. Pero kami ni Lakay Ethan, mga kasama ko, fishing, yan. Kaya ang idol namin si Alex Japanilla focus lang sa content, sa farming. kahit may views o wala. Yan, tingnan mo ngayon, sulit ang views ni Alex Japanilla. Nagbagsakan ng mga vlogger na mga matatagal na. Pero siya, grabe. Diretso kahit simple lang. Ganun din yung pinakang namin, may views o wala. Diretso lang ang vlogging. Kasi po kami, yan pong vlog, sideline lang po yan o kaya libangan. Meron po talaga kami trabaho. Hindi po kami full-time vlogger na pagdating sa vlog sub namin sarili namin, malulung na kami sa kasamaan para lang kumita ng dollar.
Meron po kami trabaho rito sa Taiwan at yan ay hindi namin pinakang source of income. Yung vlog. Lang yung libangan. Tapos pag may sahod, yun, siyempre dagdag income lang yan. Pero hindi kami yung kinokontrol ng vlog. Kami ang nagkokontrol sa vlog. Kami ang bumubuhay sa vlog. Hindi vlog ang bumubuhay sa amin. Sa kayo po yung bumubuhay sa vlog, yung mga viewers, saka yung nag-upload o yung may-ari ng vlog. Kasi pag tayo ang binubuhay ng vlog, ay matindi. Lalamunin na tayo ng demonyo. Lalamunin na tayo ng kasamaan. Mahirap yung ganun. Na magaling lang sa vlog, pero sa tao, hindi marunong makapag-usap ng maayos. Yun, makipagkwentuhan, ganyan, buhay-buhay, kung anong buhay natin. Kung anong buhay ng ating mga nangyayari, kung anong plano natin. Hindi lang basta nakapokus sa isang camera na yun ang kausap natin. Kailangan tao talagang kausap natin. Yun ang sinasabing tunay na tao sa larangan ng vlog na hindi nagpapakita ng tao, di ba? Kami may views o wala, okay yan. Upload yan. Hindi kami maapektuhan yan kasi hindi naman kami ang nagko-control hindi naman kami kinokontrol ng vlog. Kami ang nagko-control sa vlog. Saka may source of income kami na pinakang foundation din namin para siyempre makatulong sa pamilya namin. At kung mawala man yung trabaho namin, siyempre hanap po yun ng bago. Kung hindi kami sasama dahil lang kung mawala ng trabaho. Diba? Ganoon lang ang buhay eh. Simple. Kasi pansamantala lang tayo sa mundong ito. Pagdating ng ilang edad, punta na sa langit. Yun ang pinakasahanan natin. Yan, lagyan po natin ng oil. Pag nalagyan na po pala natin ng sili, saka suka, saka paminta. Lagyan natin po ng oil para pag naiga-iga siya, hindi siya matutuyuan. Maglalagitigan siya. Yan. Olive oil po ito. Pili po yung coconut oil o kahit anong oil. Yan. Tama na yan. Nilagyan na natin ng asin. Yan. Tapos paminta. So, pwede nyo po lagyan ng konti tubig. Salang na po natin. Lalagyan ko pa po ito ng siguro mga kalahating baso na tubig. Yan, buhayin po natin yung gasol. Yan, binuksan ko na po rito kasi para makapasok yung hangin tapos lumabas yung amoy kasi napasok po sa kwarto yung paksiw. Yan, salang po natin. Yan, yan na po siya. At saglit lang po yan. Napakadali po. Yan, tingnan po natin, nakulo-kulo na. Nangangamoy na pati. Aba, grabe pala ito. Nilagyan ko po yan ng kalahating basong tubig. Yung iba hindi na naglalagay eh. Pero ako lagyan ko po para po kumata siya. Pwede nyo pong baliktarin ng isa. O pwede rin hindi kung nasa sa inyo po yun. Pero gusto kong pasukan ng suka yung ibang laman na nasa ibabaw. Kasi manipis lang po yung aking lutuan. Yan. At yung tilapia ay makapal. Yan, itong ulo. Kailangan talaga natin baliktarin yan. Yan. Yung talong, dapat pala hindi ko muna nilagay. Malalabog yan. Yan. So, ang tilapia naman, madali pong maluto pag isda. Yan. Tikman natin. Tinikman na nga. Yan, pwede na. Sakto yung ating lasa. Takpan uli natin. Naluluto yan naman. Yan, pwede na. Nakapin natin. Yun, luto na. Ito na po. Ito na po yung ating paksiw. Ayan, napakasarap. Naluto rin. Sobrang lamig po ngayon talaga. Gabi, parang pangalawang araw na lamig. Nawala na yung lamig eh, pero lumamig ulit. Kuha tayo ng 2 piraso. Yung talong, dapat pala pag talong, parang pag yung maluluto na, saka nyo ilagay. Tingnan nyo. Medyo nalabog siya pero okay lang. Kuha tayo sa serving plate. Yung iba pang natin. Pang ulam sa ibang araw. Sabaw natin yung plato. So, yan. Mamantika yung sabaw. Kasi may olive oil. Yung iba hindi tinatakpan. Pag nasa kainan pa. Ako tinatakpan ko. Yakul tayo dito. Lagyan natin, baka tayo mabulunan. Ilang. Dito natin. Bago lahat, pray tayo. Father God, maraming salamat Panginoon sa buong maghapon na ginawa mo. Salamat sa lahat ng pag-ibig mo na ginawa sa akin. At patuloy kong pinapadalangin, Lord, ang aking pagkain na kakainin maging kalakasan sa aking gagalingan.
At pagpalaan mo lahat-lahat, Lord, ng mga manonood ngayon at aming mahal sa buhay. Ilayo sa karamdaman at pagalingin kung mayroon na, Lord, na karamdaman. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Kain. Kakain din. Bukas. Tikman natin yung paksiw. Yung tilapia. Paisa-isa lang kasi malalaki yung pinipili kong tilapia. Kasi pag yung maliit, medyo may tinik siya. Baka may tinik to. Lagyan natin kaunting kanin. Ang unang subo para sa inyo. Sarap. Thanks God. Napakasarap po ng luto. Pwede lang maging chef cook ng tilapia. Tilapia lang. Ang sarap po, sarap. Kain po, kain. Tikman natin yung talong. Kagandahan po sa talong dito, walang buto. Mahaba siya na walang buto. Ang buto niya, yung bandang sa puwitan. Sarap. Kaya po, pabayaan na po nyo yung yung mga content na hindi nyo maunawaan. Yung parang diversional tactic na hindi man ako yung tinutukoy. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi naman ako nagnanakaw talaga. Kahit pera man yan o Kasi ganoon ako, hindi talaga akong pagsamantala. Alam niya ng mga kapatid ko. Ilang kami magkapatid, 6. Yan. Hanggang ngayon, sulit pa rin yung namin magkakapatid. Yan, isang kapatid namin sa Dubai, diretso pa rin yung namin, komunikasyon. Yung ate ko nasa Japan ngayon. Yan. Diretso pa rin komunikasyon namin. Yung ate ko nasa Quezon Province, ate Jingjing. Yung ikalas panganay. Yan. Patuloy pa rin ang aming komunikasyon. Chat namin, kumustahan. Si Karen, nasa Quezon Province na rin, kasama ni Mama ngayon. Diretso pa rin. Si Mama, si Papa, ang anak ko, yan. So lahat, sulit yung aming komunikasyon. Yan. Kaya po, alam nila yan. Kung magkaroon man ng problema, yan. Alam nila yung sarili namin na hindi lilipas yung ilang buwan nagkakaayos. Tagal na, simula pa nung panganak ako, ganyan. Hanggang ngayon, ganyan pa rin kami. Isa lang yung napaiba. Isa lang kahit noon pa, napaiba siya. Kaya pabayaan niyo po yung yung diversional attack yan. Kasi yung ganyan, diversional attack, hindi po ako tinutukoy noon, pero siyempre nagkasama kami noon. Isipin nyo, pangalan ko, kasi hindi pa napanood kasi hindi naman siya nagbigay ng masyadong yung mga message sa akin, hindi nagbigay ng maliwanag na na kung sino yung vlogger na yun. Nakalagay lang vlogger Alvin, nagnakaw daw ng content. So isipin ng iba na siyempre yung mga hindi masyadong babad sa social media, isipin Alvin ako. So diversional attack po yung ganun na kumbaga parang gustong magalit kayo sa akin. Pero karamihan, pinagpasalan ko rin kasi nagtaka ako nung isang araw, nasa 700 ang lumagdag. Nag-message yung iba. Sabi, tingnan ko naman yung mga videos mo, wala ka naman ninakaw lahat sa'yo. Hindi pa ako tinutukoy na nagnakaw. Nagnakaw ng mga content, saka hindi ko gagawin yung pagnanakaw na yun. So, dahil pong content dito sa Taiwan, tilapia. So, maggala ka lang dyan, puro kamatis. So, yung channel po, yun? Pag nakaw ka ng content dyan, tapos i-upload mo sa channel mo, strike agad o kukulos agad ni YouTube yan. Ganun po yan, hindi sasahod yan. Close pa ang account. Kaya wag po kayo agad maniniwala o kaya maging wais po talaga kayo agad sa mga vlogger. Kasi marami pong technique o tactic ang vlogger para makatch yung inyong attention. Na pwedeng mapasama yung isang tao dahil lang sa isang title o sa thumbnail, pero hindi naman pala siya yun. Tulad ko. O siyempre, pag ganun, wala akong alam sa video yun kasi black na nga sa amin yun Yung mga ganun tao, black na sa amin. Kaya hindi na nadaan yung mga video na. Kayo na lang nagbibigay ng ng suggestion, kaya wala akong idea. Kaya sabi ko, wala talaga akong nanakaw na video. Daming content dito. Saka may trabaho kami. Yun. Hindi kayo maghahangad ng pera ng iba. Para lang mabuhay. Pangit po yun.
Ang mahalaga talaga sa lahat, yung being humble, makontento sa bawat anong natatanggap. Meron o wala, magpasalamat kasi isa lang ang pinagagalingan lahat na yan eh. Mahirap yung may tinatapakan tao. Yung magsasalita ng hindi maayos. Mapapahamak talaga. Pag yung ganun. Kasi marami talaga mapupwisyo ng utak. Kasi sa mundo ng social media, mag-post ka lang dyan ng isa. Ano yan? Iba-ibang opinion. Lalo pa lalo pa may intention para magalit. Tapos may nagsabi pa doon, basta Alvin daw, basta Alvin masama, paglamang. Paano yung ibang Alvin? O kumbaga yung ibang rapist, o paano yung pangalang ganun? Rapist na ba na lahat? Parang i-ano natin talaga yung mindset natin na hindi tama yung ganun. Parang isip bata. Parang lahat ng pangalan, ganun lahat. May Maria Lourdes, mayroong ganun pala yung isang Maria Lourdes na kulong. O yung isang pangalan na kulong, ganun. Ganun pala siya lahat ng pangalan ba ganun. Kailangan pala hindi magpangalan ng ganun. Talaga, babaw ng isipan. Tawag po sa mga ganun, diversional tactic o diversional technique para magalit po kayo sa isang tao. Kahit hindi naman po yung tao yun na gumagawa ng masama. Kung lalasunin ang inyong isip, papasamain din kayo katulad ng kasamaan na gusto niya para magalit kayo sa isang tao. Yun yung ibig sabihin ng diversional tactic. Kung ito yung isang tao, pangalan niya ganyan, so galit sa isang tao, gagamitin isang tao para magalit kayo sa ayun. Kumbaga ganun yung style ng kalaban. Ko ngayon, daming vlogger na bumabagsak na talaga ngayon. Yung mga full-time vlogger po ha. So may palipaliwanag pa doon sa mga mga vlogger na sideline lang. Kasi may trabaho. Yung mga full-time vlogger na talaga. Dami. Pero si Alex Jeff, so wala siyang talaga. Focus lang talaga sa vlog. Kahit simple lang. Walang inaapakang tao. Yun ang tunay na tao. Tunay na influencer. Pag sinabi kasi influencer, kailangan good influencer ka. Pero pag ang viewers na naapektuhan siya ng galit, naibigay sakit, grabe yan, bad influencer yung gano'n. Pero pinagkapasalamat namin dito kasi may trabaho kami talaga. So, yung vlogging talaga sideline namin yan. Yung Buddy, ganyan. Pero si Buddy, yan, nakapagpundar na yan, di ba? Kahit small vlogger lang dati, pero when sinasabi, kahit tatahit-tahimik. Hindi siya masalita, pero tingnan mo, merong dating. Yung mga vlogger na ganun. Yung hindi mahangin, pero merong suriin mo yung buhay niya. Pamilya na, meron. May business. So bagay, hindi naman pare-para sa tao, pero mas maganda ng tahimik, saka simple lang. Tapos lumalakad lang sa tama. Pero pag sinuri, yung pamumuhay o klase ng tao, habang punta ako sa bahay, okay siya. Hindi lang basta magaling na vlogger, kundi talagang meron siyang sinasabi. Yun, kain po ako, kain. Atuloy lang po yung vlog namin dito. Basta makaluwag-luwag lang po kami ng oras. Dire-diretso po yung aming upload. May views man o wala. Sabi ko sa inyo. Yan po ay hobby namin ni Lakay Ital at mga kasama namin. Abangan niyo po yung aming pagsasama-sama kung magsasama-sama kami ng Chinese New Year kasi bakasyon po. Sana magkaroon kami ng sama-sama. Pero magkakaroon po yan. Walang hindi. Yan, ingat po kayo sa inyong trabaho, sa mga nasa abroad. Yan, ang buhay natin ay nasa malayo sa pamilya, kaingat. Lagi magpasalamat tayo sa Panginoon kasi malakas pa tayo na ginagamit ni Lord yung ating katawan para kumita ng pera para padala sa Pilipinas sa ating mahal sa buhay. Yan, malaking bagay po yun kasi pag matanda na tayo, yan, hindi natin sila matatulungan ng pinakamalaking tulong. Yan. So sige po, God bless po sa inyo at salamat po sa mga sponsor natin at sa mga lahat ng mga viewers at mga subscriber natin na na laging andyan nag-update. So lang po tayo, humble lang po tayo. Relax lang. Hindi po tayo yun.
Saka hindi natin magagawa yun. Wala tayong ninakaw, wala tayong ano. Saka hindi natin kayang magnakaw, hindi natin kayang manlamang, hindi natin kayang ano, sumira ng iba, mangapak ng ibang tao. God bless po, alam po yan ng Diyos. Yan. God bless po sa inyo.